Gandang oras po sa bawat isa, mga kapatid kay Kristo, mga kamag-anakan sa laman at mga kapwa Pilipino. Kung saan man po kayo naroon, amin po kayong muling inanyayaan na makisama sa pagbubulay-bulay mula sa salita ng Diyos. At ating pong pagbubulay-bulayan ay pinamagatan kong walang kasayahan ang Diyos sa kamatayan ng masama o walang kaluguran po. Hindi nalulugod ang Diyos kapag ang isang masama o isang hindi po mananampalataya, pag-ibig sabihin dito, hindi nalulugod, hindi nasisiyaan ng Diyos. Ito po ay makikita natin sa aklat ng Ezekiel. Meron naman pong isang talata sa mga salmo po, mga awit, kabanatang 116, at sa talatang 15, sinasabi doon, "Precious in the sight of the Lord is the death of His saints." Ano po? Yan po yung kabaliktaran. Dito sa ating pag-aaralan ngayon, hindi po masaya ang Diyos kapag ang isang masama o hindi mananampalataya o hindi tunay na anak ng Diyos ay namamatay. Ano po? May kasabihan nga tayo na mahirap daw mamatay ang isang taong hindi masama. Totoo po yun, sapagkat binibigyan ng Diyos ng pagkakataon ang mga tao hanggat maaari po bago dumating ang kanilang kamatayan sa physical na buhay, ay magawa nilang makapagsisi na ang kanilang kasalanan, humingi ng tawad sa Diyos at sampalatayanan ng personal si Kristo na kanilang Diyos na tagapagligtas. Yung pong tanggapin siya. Sapagat yan sinasabi ng Biblia, yung mga tumanggap lamang sa Kanya kay Kristo Jesus, na siya po ang tagapagligtas, sariling tagapagligtas, o natatanging tagapagligtas at Panginoon. Sila po ang binibigyan ng karapatan na matawag na anak ng Diyos, lalo bagay yung mga nagsampalatayan sa Kanyang pangalan, na ang mga ito ay pinanganak hindi sa laman, hindi sa dugo, hindi sa kalawan ng tao, kundi ng Diyos. Kung kaya po ito ang tunay na pananampalataya. Maliban po dito, hindi po totoo yung pananampalataya ng nakakaraming kababayan natin. At kadalasan, yung pong tinatawag na tradisyon o nakamulatang laan nila na sila daw ay mananampalataya pero wala silang karanasan patungkol sa pagsuko sa Diyos, pagiging ng tawad sa kanilang kasalanan, handang tumalikod dito, at pagkatapos buong pusong tinanggap si Kristo sa buhay po nila na kanilang Diyos na tagapagligtas. Akin pong babasahin ng ating mga talata dito po sa Ezekiel, kabanatang 18. Dalawa pong talata ito. Ang isa ay dito rin sa Ezekiel po. Babasahin ko muna po yung una. "Meron baga akong anumang kasayaan sa kamatayan ng masama? Sabi ng Panginoong Diyos, at hindi baga mabuti na siya'y umiwalay sa kanyang lakad at mabuhay?" Yan po ang makita natin doon sa Ezekiel 18:23. Dito rin po sa aklat ng Ezekiel, kabanatang 33, sa talatang 11, sabi po dito, "Sabihin mo sa kanila, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Wala akong kasayahan sa kamatayan ng masama, kundi ang masama ay umiwalay sa kanyang lakad at mabuhay. Manumbalik kayo na mula sa inyong masasamang lakad, sapagkat bakit kayo mga mamatay o sambahayan ni Israel?" Yan po ang sinasabi ng ating dalawang talata dito, na inihintay ng Diyos ang mga tao na hindi lubusang nakakilala sa Kanya at marahil wala silang pagkakilalang personal sa Diyos na tagapagligtas na si Kristo. Kaya sabi po niya, kung mamamatay sila, walang kasayaan ng Diyos. Kung kaya't ang nais ng Diyos, bago dumating ang ganong kalagayan sa buhay physical, ay magkaroon muna ng pagsisising kasalanan at panunumbalik sa Diyos. Umiwalay sa kasamaan. Yun po ang gusto ng Diyos. Ano po? Ngayon, bakit ganito ang nasa ng Diyos? Sapagkat unang-una po, dahil ang justisya ng Diyos na kailangan iyang parusahan. Ano po?
ang mga makasalanan ay hindi na nagsisi at hindi nanubalik sa Diyos at hindi tunay na mananampalataya. Ang parusang walang hanggan po sa kahirapan, yan po ang magiging resulta nito. Ano po? Mamamatay yung tao na hindi niya naranasan ang kapanganak muli sa Espiritu, kanya po gugugulin ang kanyang walang hanggang buhay sa parusang walang hanggan. Na po. At ito po ay nasasaad sa Biblia. Pangalawa, dahil sa hustisya ng Diyos na po ay banal at wala nang ibang pagkakataon pa para maligtas ang isang tao pagkatapos ng kanyang kamatayan. Napagkat sinasabi po sa Biblia na itinakda sa tao mamatay na minsan, kasunod dito ang paghatol na sa kanya. Ngayon, kung siya ay hindi mananampalataya, hatulan na siya at mabubulid na sa parusang walang hanggan. Ano po? Sa Hebreo, Kabanatang 9, talatang 27, wala na po ang pagkakataon pa. Kaya sabi ng salita ng Diyos, ngayon ang araw ng kaligtasan, ngayon ang araw na tinatanggap ng Diyos, hindi po kapag siya namatay na. So, pangatlo po, ang Diyos ay banal at ang mga kaniya ay kailangan din dapat silang maging banal na katulad niya. Yan po. Ang kailangan ng tao ay maging banal muna bago mapas sa Diyos. Ang pagiging banal po ay hindi siya nagkakasala, kundi ang pinapaging banal ng Diyos sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoon Kristo para sa Kanya nung siya ay tapusin sa Kanyang kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli mula sa mga patay. So yung po ang dahilan kung bakit nais ng Diyos na magbalik loob ang mga tao. O, maging sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Kristo, sinasabi ni Apostol Pedro, ang Diyos ay hindi nakakalimot sa kanyang pangako na muling babalik ang ating Panginoon Kristo. Ngunit inihintay niya na may pagtitiyaga ang mga tao na sila ay magbalik loob sa Diyos. Ano po? Mingin ng tawad, pangigsisa ng kasalanan, at kilalanin ang tagapagligtas na siya si Kristo na Panginoon. Okay, ang pangalawa po, ang Diyos ay mahabagin. Yan po, no? Maliban sa ang hustisya ng Diyos ay banal, pangalawa dito, mahabagin po ang Diyos. Opo. At nais niya na ang mga tao po ay magsisimuna. Hindi muna niya hayaang mamamatay sila, no? Na hindi magkaroon ng pagkakataong magsisi, makilala si Kristo ang tagapagligtas at Panginoon. Sisimula po tayo sa buhay ni Adan at Eva. Kung sila po ay magkasala laban sa Diyos, ang ginawa po ng Diyos siya mismo ang naghanap sa kanila. Hindi po ang mag-asawa, o hindi po si Adan at Eva ang pumunta sa Diyos, kundi ang Diyos ang pumunta sa kanila at sinabi niya sa kanila na meron silang tagapagligtas para hindi sila mapahamak. Ang pangako ng Diyos sa kanila ay ang Kristo ang tagapagligtas. Kung kaya simula noon, ang tao po ay may kaligtasan na kapag sila ay naniniwala na mayroong Kristo na darating, magliligtas ng kanilang kasalanan. Iyon po ang daan ng kaligtasan. Ngayong siya ay napako na sa krus, namatay na, inilibing muling na buhay, yun din po ang paraan ng kaligtasan. Walang iba. Ang ginagawa po natin ngayon ay tinitingnan natin yung nakaraan sa pagkapako ni Jesucristo. Noon po sila Adan at Eva at ng kanilang lahi noong unang panahon, yung tinitingnan nila na darating na tagapagligtas. Ngayon tayo naman po, yung dumating na, nangyari na yung pagtapos ng kasalanan, yun ang ating sinasampalatayanan. So yan po sila. Ano po, maging sa panahon ni Noe po, bago ginunaw ng Diyos ang mga tao sa libutan, si Noe po ay sinasabi sa Ikalawang Pedro, chapter 2, verse 5, si Noah o si Noe ay isang preacher of righteousness. Ibig sabihin po, nangaral din siya habang ginagawa niya marahil ang daong na pinagagawa sa kanya ng Diyos ay
sinasabi na niya na literal na ang Diyos ay galit sa kasalanan ng mga tao. And at the same time po, ang buhay ni Noe ay naging magandang testimony. Kapagkat ang sabi diyan, si Noe or Noah was a blameless man. It means he lived a godly life. Opo, yung lifestyle niya ay maganda po sa paningin ng iba. Okay, so sa pamagitan po ng pagtitiyaga ng Diyos, na po, hinintay pang higit 100,000 taon o 100 120 years na po bago po nangyari yung paggunaw. Makatwid, may sapat na panahon ng tao na upang magsisi ng kasalanan, magbalik loob sa Dos. Mga kapatid sa Panginoon, ito po ang kailangan ng nating tao, no? Binibigyan ng Diyos ng oportunidad ng tao para magsisi ng kasalanan at magbalik loob sa Kanya. Kaya din po sa Sodom at Gomorrah, kung makikita ninyo sa Aklat ng Genesis 18:19, na si Abraham po ay nakipag-bargain po sa Diyos upang hindi niya susunugin ang Sodom at Gomorrah. At nagkaroon sila ng bargain po mula sa 50 hanggang 40 hanggang sa kawalulihan po, 10 na lamang inihingi ng Diyos ay wala pa rin banal sa Sodom at Gomorrah. Kaya wala pong dahilan na hindi susunugin ng Diyos ang bayang iyon sapagkat laki na ng kasalanan pinamumuhay ng mga tao. Samantala po sa Nineveh, noong pagutusan ng Diyos, si Jonah, ay nangagsisi sila at hindi itinuloy ng Diyos ang parusa sa mga taong ito. Maging sa mga Israelitas po, si Moses na namagitan sa kanila ay kanya pong pinapanalangin ni Moses na huwag parusahan ang mga tao sa gitna ng ilan. Subalit sa katigasan po ng kanilang ulo at paulit-ulit na kasalanan, hindi nila nakuhang makarating sa lupang pangako. Maliban doon si pinanganak sa ilang mula sa 20 taon hanggang pataas po, lamang sila ang nakarating po sa lupang pangako. Mga kapatid sa Panginoon, ganyan po ang Diyos sa atin. Naghihintay, binibigyan tayo ng pagkakataon na mga sisi ng kasalanan at humingi ng tawad sa Diyos, suko natin ang ating buhay sa Kanya. At pagkatapos po, kilalanin na ang tagapagligtas ay wala ng iba, kundi ang ating Panginoon Kristo na Diyos na nagkatawang tao. Na bagamat hindi siya po, bagamat nagkatawang tao, hindi siya nagkasala, walang kasalanan na sumpungan sa Kanya. Kung kaya nung ihandugin ang kanyang buhay, at mabuhos ang kanyang dugo, yun ay naging sapat na sa kapagpapatawad ng mga tao sa kanilang kasalanan. Ang kailangan lamang nila, tanggapin siya na tanging tagapagligtas. Wala na pong iba, sapagkat sabi nga niya, ako ang daan, katotohanan at buhay. Sino man na hindi makaparoon sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Yan po yung makikita natin sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanatang 14, talatang 6. At pagkatapos sa mga gawa, Kabanatang 4 at talatang 12 na walang ibang pangalang ibinigay ng Diyos sa silong ng langit na sukat nating kaligtas, kundi ang pangalang Jesus, na po siya lamang po. At siya rin ang bato, tanging batong kinasasaligan ng tunay na pananampalataya. So maliban po sa Kanya, ang mga tao na nananalig sa kanilang relihiyon, sa kanilang mabuting gawa, bagamat wala pong masama yung paggawa ng mabuti. Ngunit hindi natin pagtitiwalaan yan para maligtas tayo. Sapagkat walang ganap na tao sa paningin ng Diyos sa maliban ng pananampalataya ng Yesu Kristo bilang kanang Diyos na tagapagligtas. Ang Diyos po natin ay mapagmahal. Naghihintay sa mga tao na magsisi bago mutay. Naghihintay ang Diyos sa mga tao
ay lagak ang kanilang pananalig sa kanyang bugtong na anak na si Jesu Kristo na tanging tagapagligtas. Pagkat ayaw po ng Diyos na parusaan na daw. Kadalasan po nagtatanong ang mga iba kung bakit daw ang Diyos ng pag-ibig ay pahihintulutan niya na po na mapupunta sa dagat-dagat ng ipoy ang isang tao. Nakakalimutan rin ng iba ang kung bakit ang Diyos na lumikha ng langit at lupa at lahat ng mga bagay nito, pati na ng taong nilikha niya ayon sa kanyang wangis, ay gano'n na lamang po ang pag-ibig niya sa kanila na ibinigay yung, sabi nga ni Dr. Badario, the endearment Son of God, the Lord Jesus Christ, na bagamat hindi siya nagkasala, gano'n pa man, ibinigay niya kanyang buhay para sa katapusan at kaparoon ng kasalanan. Kung bakit hindi rin naisip ng tao, wala naman siyang gagawin na po, kundi magsisi ng kasalanan, magbalik loob sa Diyos at tanggapin si Kristong tanging tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay. Yun po ang paraan ng kaligtasan. Hindi po binabayaran sapagkat ito'y biyaya lamang ng Diyos. Hindi ito pinagpapaguran, walang pinapasok ang relihiyon. Huwag po tayong maniwala sa ganung paraan ng tao pagkat walang rely makapagligtas. Walang grupo, maliban lamang sa personal na karanasan na si Kristo ang tanging tagapagligtas at Panginoon ng isang tao. Ito po yung tanging daan ng Diyos upang ang tao po ay maligtas. At kung mamamatay man sa physical na buhay, sabi nga po, muling mabubuhay na po pagdating niya. At yung mga namatay sa kanyang pangalan ay muling mabuhayin at ang mga buhay na madadatnan niya sa isang kasapata, magbabago po yung kailang katawan sa maluwalhati, ganap na katawan, at ito nga po ang maghahari magpakailan-kailanman sa kaharian po ni Kristo. Kaya mga kapatid at mga kaibigan Pilipino, mga kamag-anakan sa laman, huwag po kayong magtiwala sa nakagisnan niyong pananampalataya na hindi naman yung naranasan ang pagsuko sa Diyos at pagtanggap sa Panginoon Kristo na yung Diyos na tagapagligtas. Sapagkat ito lamang ang tanging daan ng kaligtasan. Ang sabi po sa unang Juan, kabanatang 5, talatang 13, ang sabi po ni Apostol Juan, sinulat ko sa inyo ang mga bagay nito sa mga Kristiyano po, sa mga mananampalataya, upang inyong maalaman na kayo ay may buhay na walang hanggan sa makatulad bagay kayo mga nagsampalataya sa kanyang pangalan. Sino mang sumasa sa kanya si Kristo ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang wala si Kristo sa buhay niya, hindi siya makasusumpong ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ang suma sa Kanya. So mga kapatid sa Panginoon, huwag kayong magtaka kung bakit hanggang sa mga panahon ito ay buhay pa kayo. Ang nasa po ng Diyos ay isuko ninyong buhay niyo sa Kanya. Tanggapin si Kristo, inyong tagapagligtas Panginoon para po sa kanyang kaligtasan. Ako po naniniwala naman ako sa kalagayan ko sa ngayon, bakit buhay pa ako sa kabila ng 2 beses na po ako na-atake ng kalaban na po, pero hindi pinahintulot ng Diyos mamatay ko. Pagkat may layunin pa rin po, may layunin ng Diyos sa akin na patuloy na ipangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa pamagitan ng pagsisising kasalanan at pagtanggap kay Kristo ang tagapagligtas at Panginoon. So, ganyan din po sa Apostol Pablo na sabi niya sa mga taga-Pilipos, kung siya ang pagpipilian, minamabuti pa niya na siya ay mamamatay na at mapakay Kristo, subalit dahil sa kailangan siya. Sa mga alagad noon, kailangan siya ng mga tao. Kaya binibigyan ng Diyos mahabang buhay para may pagpatuloy ang kanyang pangaral na ang salita ng Diyos. Ganun din po ang aking paniniwala. Kaya hanggang ngayon na po, mag-81 ako sa October, ay binibigyan pa ako ng lakas ng Diyos. Upang patuloy magampanan ko ang pagkatawag sa akin ay pangaral ng salita ng Diyos sa mga tao. Yung pong nauna na sa akin, marahil na po tapos na yung kanilang gawain o marahil naman sila po ay hindi nagagamit ng Diyos kaya iniuwi na sa langit. Mabuti na lang kung sila po ay ligtas na. So, yung po ulitin ko, ang ating pamagat po na sinasabi rito, walang kaluguran o hindi masaya ang Diyos sa kamatayan ng masama. Kundi, naghihintay ang Diyos na magsisi ang mga tao, ginatawad sa Kanya, manubalik sa Kanya, at tanggapin ang Panginoon sa Kristo sa buhay nila, na tayong tagapagligtas Panginoon,
para sa kanilang kaligtasan. Pagpalain po kayo ng Diyos at sana yung mga salita na ating napag-aral ngayon ay naging kapag-ipakinabang po sa atin po, at may nakapagbigay lugod sa Panginoon. Nalahin po tayo. Mga Diyos, kami po ay nagpapasalamat. Muli mo po kami binigyan ng ganitong pagkakataon upang mga salita mo ay aming pag-aralan kung paano sinasabi ng Prophet Ezekiel na hindi ka nalulugod sa kamatayan ng masama ng isang hindi mananampalataya. Kung kaya tinihintay mo ang kanilang pagsisisi, pag-iintawad sa iyo at kikilalanin ng iyong bugtong na anak ng Panginoon Kristo na siyang tanging tagapagligtas, sapagkat yan po ang sinasabi ng Biblia, ng iyong salita, na ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sa mga tao, ay binigay ang kanyang bugtong na anak ng iyong Panginoon Kristo upang sino mang sumumpalataya sa Kanya, sa Kanyang ginawang pagtubos ng kasalanan ng siya magandong ng kanyang buhay, na buhos ng kanyang dugo hanggang sa namatay, inilibing ngunit muling buhay, tumakyat sa langit, upang sino man ngayon ang manampalataya sa Kanya, hindi na mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Sana po ito nga po maging karanasan ng tao, lalong-lalo ng aming mga kapwa Pilipino na nakikinig sa mga pangangaral na ito. Ito po ang aming panalangin na may pagpapasalamat at pananampalataya at pag-asa sa matamis ng pangalan po ng Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos hanggang sa muli po.